Hello mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagiging tunay na high-value woman. Sa mundo ngayon, madalas nating marinig ang salitang ito. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Higit pa sa panlabas na anyo o material na bagay ang pagiging high value. Ito yung pagkakaroon ng kumpiyansa at paano mo dalhin ang sarili mo. Ang pagiging high value woman ay nakaugat sa iyong pagkatao, kumpiyansa, at kung paano mo dalhin ang iyong sarili. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number one, ito yung hindi ka naghahabol. Alam niyo ladies, ang isang bagay na may mataas na halaga ay hindi kailangang habulin. Ito ay pinapahalagahan at hinahangad dahil sa likas nitong kahalagahan. Bilang isang high value woman, alam mo ang iyong halaga. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa sinuman. Kaibigan man yan, kapamilya, o lalo na sa isang romantic partner. Kung ang isang tao ay hindi makita ang iyong halaga, ito ay kanilang kawalan. Ang pagtigil sa paghahabol ay nangangailangan ng willpower. Kailangan mong magkaroon ng tiwala. Kailangan mong malaman na ang tamang tao ay mananatili at ang mga tamang pagkakataon ay darating. Kung ang isang tao ay hindi sumusunod sa iyong pamantayan o hindi nagpapakita ng parehong antas ng pagsisikap, may kakayahan kang umalis ng may dignidad. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng maging buo na mag-isa kaysa sa pagiging bahagi ng isang bagay na nagpapababa sa iyong halaga. Ang high value woman ay nakakaakit ng aakit, hindi naghahabol. Number two, hindi umiikot ang mundo mo sa lalaki. Maraming kababaihan ang nagkakaroon ng mindset na ang kanilang halaga ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang lalaki sa kanilang buhay. Ngunit ang isang high value woman ay may sariling buhay, mga interes, pangarap, at ambisyon na hindi nakadepende sa pagkakaroon ng partner. Meron kang sariling misyon, sariling layunin, at ikaw ang sentro ng mundo mo. Ang pagiging independent, emotional, pinansyal, at espiritual ay isang napakalaking attraction. Kapag hindi umiikot ang mundo mo sa isang lalaki, ipinapakita mo na ikaw ay kumpleto at buo sa iyong sarili. Hindi ka naghahanap ng isang taong pupuno sa iyong kakulangan, kundi isang taong magdaragdag sa iyong masaya at productive na buhay. Mayroon kang mga kaibigan, may oras ka sa iyong pamilya, nagagawa mo ang mga hilig mo, pinagtutuunan mo ng pansin ang iyong karir. Ang pagkakaroon ng isang partner ay isang masarap na karagdagan. Ngunit hindi ito ang iyong buong pagkakakilanlan. Pinapahalagahan mo ang iyong kalayaan at ang iyong kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa. Ito ay nagpapakita ng maturity at self-sufficiency na lubos na nakakaakit at hinahangaan. Number three, ito yung meron kang mga boundaries. Sa lahat ng mga magkarelasyon, isa ito sa dapat hindi nawawala. Ito ay kakayahang sabihin ang hindi ng hindi nakakaramdam ng guilt at ang pagtatakda ng mga limitasyon sa kung ano ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa iyong buhay. Ang mga boundaries ay nagproprotekta sa iyong emotional, physical at mental na kapakanan. Hindi ka papayag na abusuhin o samantalahin ka. Kung meron kang matibay na boundaries, ipinapaalam mo sa iba kung paano ka dapat tratuhin. Ito ay nagtatakda para sa lahat ng iyong relasyon, maging sa trabaho, sa mga kaibigan,
pamilya, at sa romantic na aspeto sa isang lalaki. Ang isang high-value woman ay hindi natatakot na ipahayag ang kaniyang mga pangangailangan at mga inaasahan. Ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi pagiging selfish. Ito ay pagiging responsable sa iyong sariling kalusugan. Nagtuturo ka sa iba kung paano ka galangin sa pamamagitan ng paggalang sa iyong sarili. At ito ay nagpapataas ng iyong halaga dahil ipinapakita nito ang iyong pagkilala sa sarili at integridad. At ang mga ito ay sobrang nagpapataas sa iyong halaga bilang babae. Number 4, hindi ka agad-agad nagre-react o reactive. Ito ay yung napakabilis mong pagtugon o napakabilis mong maging emotional sa isang sitwasyon nang hindi mo muna pinag-iisipan. Ang isang high-value woman ay may kakayahang maging kalmado at nag-iisip bago magsalita. Mayroon siyang emotional na kontrol at katalinuhan upang pamahalaan ang kaniyang sarili at hindi hahayaang kontrolin siya nito. Sa halip na magpapadala sa bugso ng damdamin, galit, mas pinipili niya ng oras o sandali upang pag-isipan, suriin ang sitwasyon at pumili ng isang maingat na kasagutan. Ito ay nangangailangan ng self-control, self-awareness. Alam niya kung kailan kailangan niyang lumayo at pag-isipan ang kaniyang mga susunod na gagawin. Ang pagiging hindi agad-agad reactive ay nagpapakita ng maturity at lakas ng karakter. Hindi siya pumapatol sa mga drama at hindi pagkakaunawaan. Sa halip ay mas idinidiin nito ang pagkakaroon ng mahusay na pag-uusap, komunikasyon at mas malalim na pag-unawa. Ang pagiging proactive sa pagpili ng iyong tugon ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng paggalang sa sarili at sa iba. Number 5, you choose peace over drama. Alam nyo, ang buhay ay punong-puno ng mga hamon at kung minsan, ang drama ay tila hindi maiiwasan. Ngunit ang isang high-value woman ay mas pinipili ang kanyang peace o kapayapaan. Umiiwas siya sa mga kaguluhan, sa mga taong mahilig sa gulo, at sa mga sitwasyong nagdudulot lamang ng negatibong enerhiya. At gagawin niya ang kinakailangan upang mapanatili ito. Umiiwas siya sa mga toxic na relasyon, sa mga marites, mga chismisan, tumatanggi na makisali sa mga argumento na alam niya na walang patutunguhan. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang kalusugan sa mental at sa puso, higit man sa anumang panandaliang kasiyahan na maaring magbigay ng problema o drama sa hinaharap. Ito ay nagpapakita ng isang malakas at matatag na babae. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Ang pagiging high-value woman ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay isang patuloy na proseso ng paglago, pag-aaral at pagmamahal sa sarili. Bawat araw ay isang pagkakataon upang isabuhay ang mga prinsipyong ito at mas maging totoo sa iyong sarili. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.